Hi everyone! Good evening! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, fresh overload ang beauty ng Mama Sam ninyo. Charot! So yan! So ang bilis ng araw, no? Today is Wednesday and then bukas ay Thursday na. So papunta na tayo sa exciting moment ng Friday dahil this coming Friday ay pupunta ako sa Miss Universe Thailand kung saan naman manonood ako ng preliminary competition nila at NATCOS. At hindi lang yon, kanina naka-receive na rin ako ng invitation sa kanila para naman sa coronation night. O, di ba? Ang bongga lang. Syempre excited ako kasi dito ko first time makikita ng face-to-face yung mga kandidata. Medyo nako-confuse lang ako kung papasok ba ako sa Friday kasi kung papasok ako 3:30 na ako makakauwi. Kung makakauwi pa ako dito sa bahay ng siguro mga around before 5 tapos maliligo ako. Tapos babiyahe ako papuntang so siguro makakaalis ako dito ng mga 6. Tapos siguro makakarating ako doon ng 7:30. Diyos ko, grabe. Hindi ko alam kung anong gagawin kong lagari. Pero may iniisip akong another option. Siguro ang dapat kong gawin ay siguro umalis ako ng maaga sa school tapos mag-motorcycle, alam mo yun. Ganon. Pero okay lang yan. Kasi bahala na. So, bukas ako magdidesisyon kung ako ba ay papasok ng Friday o hindi. Gusto ko sana relax ako para sobrang ganda ko para sa kanilang coronation night. Ayokong mangarag. Alam mo yun, kasi pag nagturo ka kasi, talagang mangangarag ka. Pero kawawa naman yung mga estudyante kung mawawala sila ng teacher, di ba? Anyway, so tignan ko. Bukas magdidesisyon ako kung ano yung the best. At eto nga, syempre, katatapos lang ng Binibining Pilipinas, di ba? So talaga naman nakita naman natin yung bonggang-bonggang presentation ng Binibining Pilipinas. Pero syempre nakakaloka kasi ang dami-daming kandidata talaga ng mga magagaling at masasabi mo din na deserve din naman talaga nila sana mabigyan ng corona. Pero kulang naman ang binibini sa corona. Kaya may nagtatanong sa akin na dapat ba talaga na madagdagan na ng corona ang Binibining Pilipinas at ano naman ang corona ang dapat idagdag. At syempre yung pangalawang tanong naman sa akin, kung tingin ko daw ba yung napili ng Binibining Pilipinas ay panalo nga ba? So ayan yung mga chika natin for today dito sa Samsam TV. Okay, so pumunta muna tayo doon sa dapat mong madagdagan ang corona dito sa Binibining Pilipinas. To be honest, oo. Kasi yung corona dito sa Binibining Pilipinas, International at Globe, yung Miss International sa susunod na taon pa siya lalaban. Kumbaga parang Binibining Pilipinas Globe lang, yung parang yung present na pwede talagang lumaban yung kandidata nila this year. So, yung Miss International, lulumutin muna siya ng isang taon, di ba? So, siguro sa susunod na taon, baka mataba na yung kandidata natin, di ba? Kasi nga, medyo matagal pa yung hihintayin niya. Ako para sa akin, ang nakikita ko dito sa Binibining Pilipinas, una, sana may mag-giveaway para, alam mo yun, balik siya sa dati na kung sino yung mananalo ngayon ay siya yung lalaban ng Miss International. Kasi para sa akin, syempre yung excitement ng tao, yung lalong susubaybayan ng tao na para may excite. Kasi kapag alam ng tao sa susunod na taon pa naman lalaban yan, talagang medyo, alam mo yun, yung ang dating ay medyo maiinip. Parang hindi nagiging interesado din yung mga tao na kasi ang iisipin nila ay sa susunod na taon pa naman lalaban yan. So okay lang na panoorin natin ang Binibining Pilipinas sa susunod na lang na coronation night. Yung mga ganon. So instead na parang susubaybayan sila kasi gusto malaman sino yung ipapadala natin sa Miss International, hindi na sila nagiging interesado. Kaya pinapanood na sila during coronation night. So, doon lang nila makukuha yung engagement ng tao. And then, siguro,
kailangan din madagdagan talaga to ng corona. Yung mga tipong mga yung susubaybayan talaga ng audience. Ako para sa akin, siguro ang gusto kong idagdag dyan, Reina Hispano-Americana, maganda din yon para dito sa Binibini. Tapos gusto ko din idagdag nila ang Miss Cosmo International. Alam mo yon kasi parang feeling ko yung Miss Cosmo International, isa tong bonggang pageant. So, kung mapupunta siya sa Binibini, edi ang bongga. Sana din Miss Charm, di ba? Pwede din. Kumbaga parang, kasi sa mga sa mga beauty contest ngayon, ang inaabangan ay Miss Cosmo at Miss Charm. So, bongga sana kung nandiyan sa Binibini. Kaya lang yung Miss Charm kasi medyo hindi siya consistent. Kaya kung iisipin mo, medyo nakakaloka pa din. But, siguro Miss Cosmo talaga. O kaya Reina Hispano-Americana. So, at least kahit madagdagan na dalawa pang corona para 4 or 3 or maging 5, ganon. Para mas bongga, para naman yung mga lumalaban dito sa Binibining Pilipinas, alam mo yun, yung parang hindi lang maliit yung chance nila na mailaban sila sa international pageant at maging member ng Binibining Pilipinas. So ako mas gusto ko talaga na mapunta ang corona na mas maganda, siguro yan talaga yung Miss Cosmo, di ba? So yun, so tingnan natin kung ano ang plano ng Binibining Pilipinas sa susunod na taon. Malay mo naman, magkaroon ng another crown at tignan natin kung kakayanin ng Binibining Pilipinas makakuha ng another crown para dito sa sa kanila. Kasi talagang parang yung dalawa hindi ganun kabongga. So yun, at least 4 mas bongga or kaya 3, 'di ba? Parang mas panalo. And then of course, kung ang bagong reyna ba natin ay may laki ba yung chance nila na makuha ang corona ng international pageant or may laban ba talaga sila? To be honest, nagagandahan ako dito kay Jasmine Bungay, ang bagong Binibining Pilipinas Globe. Very Pinay yung beauty. Saka pag titingnan mo siya, yung mga mata niya, parang alam mo yun na parang reynang-reyna yung dating. So, yung kinoronahan siya ng Binibining Pilipinas, parang nakita ko sa kanya yung momento na nakita ko din noon kay Cindy Obinita. Yung alam mo yun na parang, ay, etong babaeng to mukhang kakabugto sa international pageant. Yung ganon. Kasi parang iba yung dating niya, iba yung aura na meron siya. Kaya sabi ko, in fairness talaga dito sa kinoronahan ng Binibining Pilipinas Globe, I think magiging Miss Globe siya sa susunod na laban niya sa international pageant. Parang feeling ko magta-title to. Kasi iba yung aura niya, iba yung dating. Para sa akin na parang pinanganak siya na destiny niya talaga ang maging isang Binibining Pilipinas Globe para maging isang Miss Globe ng ating bansa. Diba? So, mahalin ninyo, swertehin tayo. Lalo na ngayon na parang feeling ko ang Miss Globe ay suportado niya talaga ang Binibining Pilipinas. Kasi kung iisipin mo, imaginein mo ha, parang presyohan ng Binibining Pilipinas ang Miss Globe ng winner ng 1 million, di ba? 1 million pesos. Bongga yun. So, ang taas ng standard ng Globo, di ba? So, yun. So, tapos, meron tayong magandang kandidata na ipapadala. Ay, chance to ng Globe na para ipanalo ang candidates natin. Pero, syempre, abangan natin kung ano yung paghahandang gagawin niya. Kasi, syempre, hindi rin naman madali ang magiging laban nito pagdating sa Miss Globe. Kasi, alam naman natin, ang Miss Globe medyo matindi din yung mga challenging dito, di ba? So, depende yon kay candidates natin kung paano siya kakabog. But ako, for me, medyo malakas talaga yung laban niya sa Miss Globe. And then, yung bagong Binibining Pilipinas International natin. To be honest, kung ngayon siya lalaban, parang feeling ko, ang lakas nung chance niya sa laban ng Binibining Pilipinas. Kasi, rampadora, tapos maganda ang kanyang performance at parang feeling ko kaya niya talagang kumabog sa Miss International. But since sa susunod na taon pa siya lalaban, so maghihintay pa tayo ng mahigit 1 taon bago siya makalaban. So hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na panahon para kay Myrna Isguera. But I hope na sana
ay kumabugto ng bonggang-bongga pagdating sa Miss International. So, preparasyon, mahaba-haba pa yung preparasyon niya. Ako para sa akin kung ngayon na siya ipapadala, sobrang perfect niya na para sa Miss International kasi talagang very Pinay beauty talaga. Yung alam mo yung may beauty, tapos ang tangkad, tapos ang haba ng buhok, winner. Pero kailangan pa natin syempre ilaban muna si Angelica Lopez. Kasi si Angelica Lopez, alam kong kakabugto ng todo-todo. But for me, hindi ko pa matansya kung ano ang magiging eksena. Pero tulad nga na sinabi ko, kung magbe-base ako doon sa performance na ipinakita niya, medyo malakas naman ang bago nating binibining Pilipinas International. Kasi from the beginning nga, dominant nga na kagad yung competition, di ba? Na parang ang lahat ng tao siya kagad yung nakita. So, ako, masasabi ko, kaya niya yung gawin sa Miss International. So, siguro kailangan lang ng isang matinding paghahanda para makuha niya talaga yung corona ng Miss International. And malay mo, di ba, biglang kumabog yan ng todo-todo. Dito ko sa binibini, nanalo Best in Swimsuit, saka Best in Long Gown. So, Miss International pa kaya, di ba? So, good luck, syempre. Good luck sa ating bagong binibini. Nakakatawa naman kasi talagang di kalibre at di kalidad talaga yung ipinanalo nilang mga bagong reyna. At syempre, natutuwa ako dito sa nakikita ko na pwedeng mangyari sa Binibining Pilipinas in the future. Pwedeng madagdagan pa yan ng maraming corona. At saka, sabi ko nga, sana nga ay makakuha sila ng mga bagong corona para sa susunod na taon. And then si Miss Globe, ayun, tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa Miss Globe at saka itong si Binibining Pilipinas International. Pero syempre, focus muna tayo kay Angelica Lopez kasi magkukumpit na siya this coming November sa Miss International. So yun, kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Dapat nga bang magdagdag talaga ang binibini ng bagong corona? And then, kayo ba nakikita nyo ba nakakabog ang bagong reyna ng Binibining Pilipinas pagdating sa international pageant? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga chika. Sabi ng ganoon, always keep smiling and always think positive lang. So, walang imposible guys. Magtiwala tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.